Kausapin natin ang pinakabatang executive order, pinakabatang executive director sa kasaysayan ng LTO, si Attorney Greg Pua. Attorney Greg, magandang morning. Si Katunying po ito. Magandang morning po, Katunying, at magandang morning po sa lahat po na nakikinig sa inyo, especially po sa aking mga kababayan sa San Mateo, Isabela. Ayun, mga taga San Mateo, Isabela, naimbag na bigat po, Apo. Naimbag na bigat siya po. Opo, Attorney Greg, talagang pinatulan nyo tong batang to, ha? Bakit ba hindi nyo siya pinalampas? Wala naman po tayong pinapalampas, Katunying. Basta po tayo ay napag-alaman po natin yung mga possible na nag-violate po ng ating traffic laws. Hindi naman po natin, sinusokos po natin agad yan at pinagpapaliwanag natin kung makikita natin kung anong violation nila at pinagpapaliwanag natin sila kung dapat ba silang magpatuloy pa na magkaroon ng pribilehiyo na magkaroon ng lisensya. Ito po ay pinadala nyo ng show cause order, pero in the meantime ay may sagot na ba tong batang to? Wala pa po, Katunying. Although there are statements circulating in the social media, pero as far as we are concerned, wala pa po itong sagot dahil ang hearing pa po nito, Katunying, ay sa July 10, alauna ng hapon. Oo. Pero hindi ba pwedeng magpalusot to? Hindi naman ako may hawak ng cellphone eh. Kitang-kita sa video, Katunying. Wala naman yun. Two-seater nga lang yata yung kanyang sasakyan, Katunying eh. Two-seater lang. Ano? So talagang siya yung nagsa-cellphone habang nagmamaneho sa EDSA. Actually, hindi lang siya ang pwedeng ma-aksidente dito. Pwede siya maka-aksidente ng iba, no? Opo. Tama po, Katunying. Kaya nga po yung ating pong batas na anti-distracted driving ay talagang pinipenalize po yung ganitong mga aksyon dahil nga it's not only distracting the driver pero it might cause road crash dun sa mga katabi po nila sa kalsada. Opo. Okay, sir, ano po ang parusa? Anong ginawa ng LTO dito po sa baka akala kasi ng mga kababayan natin, wala naman na aksidente, nagyayabang lang naman ng magaling siyang mag-cellphone habang nagmamaneho. Opo. Una po, hindi lang doon sa mga na-aksidente ang ating inaaksyonan. Lahat po nung nakikita natin na violation sa pagmamaneho. Nung in-issue po natin yung SOCOS, in-alarm po natin ang lisensya nung driver. Na-determine po kasi natin yung driver, Katunying, dahil nga po pinost niya. So, page niya. So, nakita natin, tapos tinignan natin sa ating system, kamukha naman niya yung lisensyang lumabas. Kaya sinuspindi na rin po natin yung lisensya na yun. Dagdag po rito, inalarma po natin yung sasakyan dahil iba po ang registered owner ng sasakyan. Inalarma po natin para po magpaliwanag silang pareho. Yung driver tsaka yung registered owner sa July 10, 2025, alauna ng hapon. Sino may-ari ng sasakyan? Mr. Uy po, Katunying. So maaaring naibenta na dito sa batang to yung sasakyan, hindi pa lang natatransfer. May possibility gano'n, ano? May possibility po, Katunying, but I don't want to preempt because ipaliwanag na lang po nila sa July 10. Ayun. Okay, ito'y isang example lang. Pero buti na lang at naalala uli natin tong anti-distracted driving law na to. Parang wala namang nagpapatupad nito. Marami ba kayo nahuhuli ng mga nagse-cellphone habang nagmamaneho? Meron po, Katunying, meron po tayong mga nahuhuli dyan, lalo na po sa mga NLEX, sa mga expressway. Pero bukod pa doon po, dito sa may mga highways natin, may mga nahuhuli rin po tayo. Lalo na po, marami pong pinapasa sa atin ang MMDA na kanilang nahuli ilang beses na. So, in addition to the fines and penalties na kanilang binayaran po sa MMDA, on our part, we will determine naman po kung karapat-dapat pa bang magpatuloy na may lisensya itong taong ito. Opo. Sa ilalim po ng batas, ano ba ang parusa sa makakapag-commit ng ganyan pong pagkakamali? Opo. Under the law po, ang penalty po nito, ang first offense ay 5,000, second offense 10,000, third offense 15,000.
Tapos fourth offense 20,000, succeeding 20,000 po. Oo. Yun po yung yung fine and Opo. penalties. Iba po, yun naman pong pag-determine kung dapat ba siyang magpatuloy ng lisensya ay under our mandate naman po yan, under 4136. We have the power to determine whether or not the person is a proper person to operate a motor vehicle. So pwede pa lang ito forever nang walang lisensya. Kung yun ang makikita ng yung magiging pasya ng LTO. Posible po Katunying. Opo. Okay. Marami po akong nakakasabay na ito naman not to discriminate, pero yung pong mga nagmumotorsiklo na nag-aangkas, nag-grab at iba pa, na talaga namang habang nagmamanahe, nakatutok dun sa, siguro, malapit na niyang maihatid yung kasalukuyan niyang pasahero, meron nang nagme-message sa kanya, sumasagot pa nga Sumasagot pa, bagamat meron pong pinag-aangklahan ng kanyang cellphone, nakatingin naman siya dun sa, sumasagot pa nagme-message pa na gano'n hindi ba yun ay paglabag din sa ADA? Paglabag din po yan sa anti-distracted driving, Katunying. Oo. If pwede mo ma-video minsan, ma-send mo sa amin po, Katunying. Opo. Sigurado, showcase po yan, magpapaliwanag po yung tao. Ako rin po, may nakakasabay pa ako minsan na sinasabayan ng YouTube, nanonood ng YouTube habang nagmamaneho. Pambihira. So, Oo. Opo. Binidyo ko rin po, sinokos din po natin yung nakita natin na na motor. Oo, kasi pwede naman silang hindi ba pwede naman yung tawag dito, yung AirPods, 'di ba? May mga ganon. Opo. Saka hindi kaya lang attorney, paano ba natin mareremedyohan 'yon? Yun nga ang hanap buhay nila unahan nga, kung sino yung unang 'di ba? Yung kung angkas rider, tapos marami sila doon, nakita niya na siya pinakamalapit, kailangan niyang kausapin yun yun yung hanap buhay niya Paano ba natin mareremedyohan yung ganong sitwasyon? Opo, marami naman pong mga riders na sumusunod. Minsan po gumigilid po muna sila, tumitigil, tinatanong, kakausapin po yung kanilang customer sa babanda. Tapos bago po sila pumunta doon sa lokasyon ng kanilang pasahero. Oo, ayun. Okay, so at least meron tayong paalala sa lahat po ng mga motorcycle riders, pati mga four-wheel drivers, na buhay pa po itong Anti-Distracted Driving Act. Meron pa tayong mga batas na akala yata ng iba hindi na pinatutupad, yung Seatbelt Act. Di ba? Yan. Kasi marami pong tinted po, heavily tinted po yung mga sasakyan, hindi nyo naman makikita. Opo. Yan po, yan seatbelt po, talagang pinagpapatupad pa po natin yan. Just last year po, Katunying, we were able to collect around almost 100 million because of the violation of seatbelt law. 100 million pesos? Opo. Oo. Total fines and penalties po na collected namin. Just last year alone, 2024? Opo. Oo. I just need to check po the exact number. Marami pa rin po nagva-violate sa ating 1999 na batas na seatbelt law. Opo, okay. Buti na lang, pinaalala rin ninyo yan. May mga batas tayo na hindi na... Dapat pala, wag na muna tayo maghalal ng mga mambabatas natin. Ang dami na nating batas Okay. ibang bagay naman yan. Okay, isa na lang po, Attorney Greg. Meron po akong, I'm sure nakarating naman sa inyo to, ito pong isang aksidente a few months ago sa Pulangi, Albay. Yung tricycle, ito papanoorin po natin. May nagta-tricycle sa highway, nasa gitna itong tricycle po na to, may mga pasahero, may patay po dito, isa patay, dalawa sugatan. Nasa gitna nung may sumusunod po sa kanya, ito pinapanood po namin yan, may sumusunod sa kanyang kotse, siguro binusinahan siya, hindi naman siya tumabi kagad, dumiretso yung kotse, gumilid yung tricycle, nabunggo siya, nabundol siya, tapos yung kasalubong na truck, sapol yung tricycle, may patay po dito. Okay, ang point po natin dito, luma na po itong balita, May 31 pa po ito Ano po ba talaga ang nakalagay sa batas pag ang pag-uusapan po yung mga tricycle sa highway?
Opo, marami na pong mga paalala, memorandum circular ang LTO, DOTC at that time and DILG. As early as 1992 po, meron pong nilabas na circular. Ang nakalagay po doon ay no tricycle should operate on national highways utilized by four-wheel vehicles greater than 4 tons and where normal speed exceeds 40 kph. Oo. Yun po yung pinagbawal po talaga pag national highway at allowed ang minimum normal speed ng takbo ng mga sasakyan ay 40 kph. Oo. Bawal po yung mga motorsiklo natin, mga tricycle natin. Pero ang exemption naman po dito, Dasanggunyan Bayan or Dasanggunyan Panglunsod, may provide exception if there is no other alternative route. Katulad po natin, pareho tayong probinsyano, umuwi tayo sa Isabela, ako sa Nueva Ecija, dadaan ka ng Bulacan o kaya ay dadaan ka ng Nueva Vizcaya. I'm sure nakikita nyo itong mga tricycle na to. Pwede na nga sana kung talagang walang ibang madadaanan, kailangan lang dumaan sa highway, pero nasa gitna pa eh. Oo. Opo, ang ganun po, pag pwede ang tricycle, dapat po nasa outermost part po sila ng ating mga daan, hindi po nasa gitna. At tama ka po, Katunying, yan po ang mahirap na problema na hindi masolve-solve sa ating mga national highway sa probinsya. Katulad po nung nabanggit nyo pong disgrasya, baliktad po ang nangyari. Yung kotse ang nag-overtake sa kanan, yung motorsiklo ang nasa gitna. Opo. Nung nagkabusina, gustong bumalik ng motorsiklo sa kanyang linya. Opo. Wala na po, nagka-disgrasya na. Yun po yung cause nung... Kasi nakikita mo naman natin ng tricycle eh. Opo. Wala naman po siyang side mirror sa kanan. Nakakaliwa lang po yung kanyang side mirror. Tama po kayo doon. Ano ba pwede nating gawin dito? Wala ba kayong mga operation dyan? O baka naman pwedeng ulitin yung memorandum para sa mga LGU na strictly implement to? Kasi buhay po ito eh. Pag may na-aksidente, patay agad eh. Opo. Just recently po, nung December 6, 2023 po, nag-issue po ang DILG ng reiteration ng mga reinforcement about tricycle. But tama po siguro, kailangan po naming tutukan ng husto. Makikipag-coordinate po kami ulit sa DILG po para po ma-remind itong mga LGUs dahil within yung mga national highway within their jurisdiction to strictly implement po yung ating ban sa tricycle. Maglagay po siguro ng mga, di ba may mga karatula naman, pwede naman maglagay ng karatula sa mga gilid ng kalsada na bawal ang tricycle dito sa highway. Tapos kung meron namang, sabi nyo nga, kung wala namang ibang alternatibong dadaanan, baka pwedeng tricycle sa gilid lang, outermost lane lang, hindi pwede dun sa gitna. Oo, tama po. Tama po, we will coordinate po sa mga sa DPWH also, so para sa mga national highways, tapos sa mga several LGUs po. Opo. Naman na baka pwede na sila. Meron naman pong iba. Meron naman pong ibang ganun, hindi lang talaga lahat. Opo, siguro maging maging uniform, buong Pilipinas naman ng LTO at buong Pilipinas naman may LGU. Kasi wala na, hindi na maibabalik ang buhay pag nawala. Hindi lang po sa aksidente. Ang totoo po nun, bumabagal ang takbo ng mga sasakyan dahil po sa mga tricycle na to. At pagka binusinahan mo o kaya ay pinagbuksan mo ng bintana, sabi mo, boss, tabi ka, mumurahin ka pa. Mumura. Tama po. Ay, pambira. So talagang kailangan siguro ng gobyerno dito strict enforcement ng batas. May batas naman at alituntunin para po sa kapakanan at kaligtasan ng ating mga kababayan. Attorney Greg Puwa, Executive Director LTO. Sir, maraming salamat. Pakikumusta na lang po kay ASEC Vigor Mendoza. Maraming salamat po, Katunying, at maraming salamat po sa lahat na nakikinig po sa inyo. Thank you! Masamang